Okay mga idol, so ito naman mga idol ay NS160 na naman to. So paras lang to ng NS150. So dito sa paglagay na naman ng kick, so ito tuturo ko sa inyo kung paano maglagay, tamang paglagay nito mga idol ng kickstarter at saka balancer gear ng NS160 at saka 150. Okay, so umpisa na natin mga idol. Yung kickstarter niya mga idol, huwag yung kakalimutan palagi, meron niyang maliit na washer dito sa loob. Tapos pagdating naman dito sa labas, meron din niyang maliit na washer. So hindi siya pwedeng wala mga idol, kasi pag tumatakbo ang motor nyo, pwedeng magpagkukon siya ng ingay. Ito kasi luluwa yan, luluwa papasok. Kung kailangan, kaya siya merong washer, kasi yun yung pinaka-standard niya pati dito. So sa paglagay naman ngayon, ganito lang. Ayan, makikita nyo to, yung pawit na yan. Tapos itong sabitan niya, nakikita nyo naman yan, diba? Ngayon, pagka nilagay niyo yan siya, nakaganyan yan. Tatapat niyo yung pawit na to dito sa sinasabitan. Okay. Tapos gamitin niyo yung kickstarter niyo para hindi kayo mahirapan. Okay, so lagay natin ha. Ayan. Sasabit niyo muna siya dito. Ayan, hawakan niyo yun. Hawakan niyo yan. Ayan, nakasabit na siya. Gamitin niyo yung kickstarter. Okay. Tapos sa paglagay niyan mga idol, sasabit nyo to dito, yung stopper nya dito. Okay, so ito lagay natin para may idea yung iba, kasi kadalasan kung na-encounter nito mga idol, nawasak to, nasira yung makina pagkatapos lang magpalit ng clutch lining. Okay, so lagay natin yan. So diinan nyo lang muna, wag nyo muna pakagatin yung gear para hindi sumabay ito. Okay, yan, baka nyo muna siya dito, tapos ikutin nyo siya pag ganyan. Tapos pagka naikot niyo na siya, ito wag niyo bibitawan to. Nakadiin pa rin niya siya diyan. Tapos hanapin niyo yung gear para ma-shoot. Yan. Okay na. So dito yung stopper niya. Okay. Tapos tuktukin mo lang siya ng konti. Yan, para pumasok siya doon. So yun na yung pinaka-standard niya na kick paglagay. Kasi pag nanggagaling tayo dito sa taas, ikutin natin siya ng malakas. So stress yung spring, pwedeng maputol yan. Pag naputol to, yung gear dito hindi na siya magta-timing. So babangga yan. Posibleng masisira talaga to, mamasak to. So yun lang. Tapos dito naman tayo sa paglagay ng balancer gear. Yan, balancer. Ito yung TDC. Yan, yung sinilagay natin ha. Yan, unahin nyo muna to, pasok. Yan. So pag nilagay nyo na siya, saka nyo isushoot tong kunya, pwede rin yan. Baka diskarte nyo na lang yan kung paano nyo siya ilalagay. Basta mashoot nyo yung kunya ng maayos. Yan, lagayin yan, nashoot na siya, di ba? Ngayon, dito na tayo magta-timing. Ayan, yan yung tinatawag ko, yan yung sinasabi ko na top dead center. Okay, so kailangan naka-top dead center yung motor pag nilagay nyo tong balancer. Ay, bunutin nyo muna natin. Ayan, makikita nyo yan, hindi pa naka-timing yan. Yung marking na yan, yan, yung marking na yan, saka yung marking nito, pag tapatin nyo lang yan sa gear, tatapat nyo lang yan. Yan. Yan yung pinaka-mark nya. Ito yung pinaka-timing mark nya. Okay, so ganyan na yan mga idol. Tapos sunod nyo tong isang gear na parang, yung gear na to para to sa clutch housing. Yan, lagay natin para kahit pa paano yung iba may idea din. Okay, ito medyo matigas yan lagay kasi nga gumanit yan. Tapos meron siyang makapal na washer. Yan, tapos ito na mga idol, okay na to. Ganyan lang ang paglagay ng pag timing ng balancer. So hindi naman tayo magkakamali diyan. Basta lagi niyo tatandaan, naka-top dead center saka naka timing mark. Okay, so yun lang mga idol. Maraming salamat, sana may natutunan tayo. Alright.